Good day! Day, another gala. Kwento ko lang ang gala namin last week. So, pumunta kami sa Kalinawan Cave in Tanay, Rizal. Tinaon namin na Monday para di masyadong madami ang tao, pero syempre di tayo sure. Siya nga pala, matagal na namin talaga to pinlano na pumunta ng Kalinawan Cave kasama ang mga bata, pero di pa namin alam kung safe ba talaga ito sa kanila. So, pumunta kami para mag-ocular na muna. Nagplano kami na mag-ride out ng mas maaga pero parang tinanghali na kami ng gising. Around 10:30 AM na kami nakaalis from Taytay, Rizal. So ayun, we chose to pass through Binangonan. Actually, pwede naman kami dumaan ng Antipolo, but we opted for Binangonan since di masyado heavy ang traffic at wala masyadong uphill roads. Dito sa kaliwa, ito ang Bypass Road, Cardona. Mas okay dito dumaan, mas mabilis ang biyahe kasi medyo ma-traffic sa bayan kung dun pa kayo dadaan. Ayan, sa pagliko po dito, dire-diretso lang yan. Dadaanan natin ang Murong, diretso hanggang Tanay. Pero pagdating dito sa part na to, medyo natagalan tayo, medyo ma-traffic. Then, pagdating sa may Jollibee Tanay, may crossing dito. Kakaliwa tayo doon, paakyat na ng Sampaloc, daan ng Marilake Highway. Mula dito sa highway, makikita nyo sa bandang kaliwa, may malaking signage papuntang Daranac Falls. Ito rin ang daanan papuntang Kalinawan Cave. At don't worry, di naman kayo maliligaw dito pagpasok nyo. Marami namang signages papuntang Kalinawan Cave. At siya nga pala, may mga rough roads din dito na madadaanan pero hindi siya problema. Accessible naman siya sa lahat ng uri ng sasakyan. Pagdating dito, kanan kayo, ayan yung mga signages. Ito na yung rough road na sinasabi ko. Ayan, huwag kayong mag-alala, maigsi lang naman to. Pagdating dun sa bandang dulo, sementado na naman yung daan.
nakarating na nga tayo sa Kalinawan Cave. Meron sila ditong pay parking. Magbabayad lang kayo ng 20 pesos. Sa Cable River. Umpala River. 50 po ang ating entrance sa river. Yun nga lang, yung river natin, lalakarin nyo, 5 to 8 minutes. At ang binayaran pala namin ay 360 pesos. Yun na yung total. So, 50 pesos per head, 20 environmental fee each, 20 pesos parking, at 200 pesos para sa tour guide. Dito naghahanda na kami papasok ng cave at ito na yung entrance. At wag na tayong maingay dito, hayaan na lang natin na magsalita muna ang ating napaka-sexing tour guide. Ayan! Kung papasok kayo sa another 3, 4, 5 layer, doon naman po tayo mag-decide sa dulong part naman po ng second layer. So kung gusto niyo po is adventure and medyo mahirap, doon po tayo dadaan. Pero kung ayaw niyo naman po, doon tayo. E-exit na po tayo doon sa second layer. Okay guys, meron po tayo dito mga different rock formations. Tulad ng stalactite, stalagmite, column curtain. So yung mga kasama na po doon yung mga optical illusion katulad nito, na isang optical illusion ng isang skull ng tao or bungo. Ito yung dalawang mata, along yung beak. So yan guys, kailangan nyo palawakin or paganahin ng inyong mga imagination. Ito yun. Gets nyo po ba? Okay, so sa first layer guys, mapapansin nyo mataas yung ceiling, malawak yung area, and then may liwanag pa kayo nakikita. Sa second layer guys, kabaliktaran nyo ng lahat, zero visibility, medyo makipot yung area, mabababa na ang ceiling at hindi pantay-pantay. So meaning meron po dong mga matatalas na mga edges. So yun po, kaya may helmet kayo para yan sa inyong protection or safety sa loob. Okay po, so Alright. Guys, si Kalinawan Cave po is na-open sa public year 1980. So, ang wala nag-floor dito bago yung ma-open. Public is shooting or field. Sa locals, hindi mo wala yung Encantadia, okay sa Perico, and then Cabizote, lalo na Sangre, Lobo, Bugani, mula versus Rabela, and ang Panday. So, marami pang iba. Ang nag-shooting dito, last 2018 is si Coco Martin, ang probinsyano. Sa exit po yun ng second layer guys. So, sa kabuuan po, lahat ng shooting dito is 2,000 production films sa loob at labas ng cave. So guys, meron po tayong isang international movie na nakapag-shoot dito. Meron po tayong movie ni Mr. Jackie Chan, Superfly 1, Condor Operation 2. Meron dito, baka part. Yes po. Okay guys, nakikita niyo po ba itong malawak na area to? Syempre nakamulat kayo, makikita niyo yan. Yan. So, ito po yung main na shooting area. Ito po kasi malawak. Marami pa dito po mas maraming na-shoot. And then sa exit, ito po talagang dalawa. Kasi nga po pagdating na second layer, medyo makipot na yun. Medyo mahirap po mag-install. Karoon tayo ng cave conservation code dahil sa mga shooting na yan. Kasi nga po marami sila na damage tulad ng mga bato, katulad nito. Marami pong nagkaroon po siya ng maraming glitters and paints. So, pinasarado po si Kalinawan Cave sa shootings or films. Pero sa turista, okay naman. As long as hindi sila nakakadami. Okay po, so signal tayo din, single file. And then si Miss Alice Dixon naman po, dito po siya nag-shoot ng kanyang Jezabel. And then si Dugong dito rin. So nilagyan nila ng lona or plastic heater. Saka nilagyan ng tubig. Guys, yung mga natural minerals na makikita natin dito, katulad nito, meron po yung tinataglay na calcium carbonate or calcite na meron tayo sa ating mga ngipin at buto. So, meaning to say, kung maputi ang ating mga ngipin, meaning maraming calcium carbonate ang ating katawan. And then, kung medyo madilaw naman, mag-toothbrush na kayo. Charis. Paano pag wala? So guys, rock formation po tayo dito. Guys, meron tayong malaking puzzle na nakatayo dito, tinatawag po yung column.
So guys, yung column na yan is nakatayo na po sa loob ng it's either million or billion years. So nagsisimula na po kasi yan sa patak ng tubig sa ating ceiling. Yun po, sa ceiling tinatawag siyang stalactite. So pag bumaba naman siya, tumulo siya sa ground, magpo-form siya as a stalagmite. And then pag nag-combine na nag-meet na silang dalawa after million or billion years, magiging column na po sila. Kasi napakatagal po nun kasi nga po, tumutubo lang po ng 10 centimeters. Si stalactite, 10 centimeters per 190 years. Okay. Napakatagal po. Natural color yung green. Yung green po, hindi po. So, ginamit ko rin sa shootings. So, ang natural color po is ito. Ito po yung natural minerals na bawal nating hawakan. So, bakit bawal siyang hawakan? Kasi nga po tayo mga tao sa acidic. Once na mahawakan natin yan, ganito yung mangyayari. Mangingitim and it will turn into a normal limestone. Just like this. Okay po. So, is grotto or tinatawag din siyang altar. Mini grotto or altar. Bakit? Kasi po sa isang liwanag, napansin naman po ang rock formation ni Mama Mary na Caloocan at Nagdarasal. Siya po ay stalagmite na nagporma si Mama Mary. And then sa likod niya guys, meron po tayong isang T-Rex dinosaur or ulo ng kabayo na binabantayan siya kanina pa. Ito po. Okay guys, hindi lang dyan sa babae, hindi lang dahil kay Mama Mary, kaya tinawag siyang grotto. So, way back 2017 din po guys, ito pong grotong ito is ginamit as a wedding area. So, dito ikinasal ang isang couple. So, meaning to say, dito sila naging mag-asawa. Okay po. So, dito po tayo. So guys, meron tayong dalawang klase ng bats. Meron tayong fruit bats at insect bats. So magkaiba silang dalawa. Hindi lang magkaiba ang kanilang size, magkaiba din po ang kanilang kinakain. So ang kinakain nila, ang ng insect bats is insect and mga insect or mga insekto. And then yung mga fruit bats, yun po yung kumakain ng prutas tulad ng aratilis, saging, and marami pang iba. So guys, yung mga insect bats naman, maliliit sila. Yung mga cute. So, yung mga fruit bats, yung mga malalaki at medyo bonging. Cute din naman sila. Okay guys, last part na tayo ng first layer. So, ibig sabihin, bababa na po tayo sa second layer. Hindi tayo tataas na maliwanag, mataas sa ceiling at malawak na area. Dito po tayo sa madilim, makipot at mabababang ceiling. Okay guys, dito na po makikita yung last rock formation na tinatawag na cave draperies or curtains kung tawagin. So, sa Palawan, ang tawag po dyan is mais. Kasi nga po para din siyang mais. So, guys, inaabot din yan ng million or billion years bago kumpal po ng ganyang kakapal. So, kasi nga po, nagsisimula lang din po yan sa ating cave wall. Hindi siya katulad ng stalactite and stalagmite na sa ceiling at ground nagpo-form. Siya po ay sa ating cave wall. Yung pawis ng bato na tumutulo or umaagos sa cable at kumakapal ng kumakapal. Yung mga nasa cable na pawis, ang tawag po doon is helictites. Helictites. So, yun po yung kumakapal, and it will turn just like this. Okay guys, ito po, after million or billion years, kasi wala na tayo nandito, magiging ganun na rin po sila. Okay. Pwede kayong mawak sa mga bato guys ha. Okay. Kala ko hindi pa First din. time mo ba mag-caving? At ayun nga po, napaaga ang pag-exit namin ng cave kasi naubusan na po kami ng battery ng camera. Yung cave po pala ay may first, second, third, and fourth level. Pero yung binayaran namin na 200 for the tour guide ay para lang sa first and second. So kung gusto nyo mag-continue hanggang sa fourth, may additional bayad na yon, and it's up to you kung magkano ang ibabayad mo. At dahil sinabi ng tour guide na safe naman for the kids yung third and fourth level, so babalik kami kasama ang mga bagets. Pwede rin
rin po pala kayo bumili ng lutong ulam sa tindahan or pwede kayo magpaluto. Nagpaluto kami ng tapsilog and that's only for 100 pesos per order. So kung wala kayong baon, walang problema at may mga tindahan na pwedeng bilhan ng pagkain at tubig. At so ayun, hanggang sa susunod na gala!